Hey everyone, may mga nagtatanong, bakit daw nagsistay ako sa skilled nursing facility at bakit hindi ako nagba-buyout? Okay, tatlong factors kung bakit hindi ako umaalis sa direct hire employer ko dito sa skilled nursing facility. Una is, gusto ko lang tapusin yung commitment ko. 2 taon lang yung kontrata ko dito and malapit na ako mag 1 year. So, kalahati na lang din, tapos na. So, I just choose to finish it. Pangalawa is, pagdating sa scheduling, sobrang dali ibahin yung schedule. Kung gusto mo magpa-adjust kasi magbabakasyon ka, madali lang. Kung gusto mo magpa-adjust sa night to day shift or day shift to night shift, madali lang din. And kung ayaw mo pumasok, napakadali lang din. Hindi mo kailangan maghanap ng mga kapalit mo. Although, alam ko majority hindi naman talaga kailangan, pero I've heard some people na sa mga sniff nila or sa hospital nila is sila na yung pinaghahanap. No? Wala na yung scheduler. And then third is yung support system ng mga tao sa amin. Sobrang solid yung CNAs, yung mga nurses na mga katrabaho ko, talagang pupunta sila kung nasan ako para lang tumulong pag sobrang dami na ng workload. Yung in-charge nurse, biglang kukunin sa akin yung mga admission, gagawin niya na lahat. Yung unit manager, laging pupunta sa akin, kakamustahin ako kung kailangan ko ng tulong. So, yun. Mahirap po sa skilled nursing facility, parang government hospital sa atin. Pero, mas mild ng konti siguro. Tsaka yun nga, solid ang talaga yung tulungan. And then, well, dagdag ko na lang din, another reason is sobrang lapit sa bahay ko. So, 5 minutes lang, nandun na ako. 5 minutes ulit pa uwi. Hindi kailangan mag-freeway, very convenient. So, yun lang yung mga rason kaya hindi ako nag-buyout and nagsistay ako sa direct hire employer ko. Pero, well, after ng contract ko, let's see kung anong mangyayari. Diba? Maraming opportunities sa Amerika. Nakakatawa. See you guys sa next video. Bye.